Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa. All of that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. Pagpasok ng Russian submarine sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ikinabahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ekonomiya ng Pilipinas, inaasahang mas lalago sa susunod na taon ayon sa ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office. Pasko man o hindi, administrasyon patuloy na magbibigay sa nangangailangan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa kabila ng kaliwat ng mga dagok na hinarap ng mga Pilipino, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hangad pa rin ang isang maligayang Pasko sa bawat Pilipino. Una po sa ating mga balita, natuklasan ng militar ang presensya ng submarine ng Russia sa loob ng West Philippine Sea. Bagamat nabahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nilinaw ng Philippine Navy na mabilis naman ang naging pagresponde ng magkabilang panig sa sitwasyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakakabahala ang anumang panghihimasok sa exclusive economic zone ng bansa. Ito'y matapos na namataan ang isang Russian attack UFA-490 submarine noong November 28 sa West Philippine Sea, 80 nautical miles mula sa kanlurang bahagi ng Cape Calavite sa Occidental Mindoro. Ipinaubaya naman na ito ng Pangulo sa militar. That's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, kagad ineskorta ng barko ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal ang Russian submarine. Nag-deploy din ng aircraft ang Navy para bantayan ang galaw ng submarine. Sabi ng AFP, sumagot naman sa radio communication ang crew ng submarine ng Russia. Nanggaling umano ito sa Malaysia matapos ang military exercise kasama ang Royal Malaysian Navy. Hinihintay lamang daw nila ang pagbuti ng panahon bago magpatuloy sa paglalayag pabalik sa kanilang naval base sa Vladivostok, Russia. Nabigla kami. Bakit may na-detect ang Russian submarine? Sapagkat hindi naman pangkaraniwan na may dumadaan sa atin na submarine. Ang kagandahan doon, nakapag-responde naman tayo, yung ating mga aircraft at ating mga barko. Wala namang anumang iligal na aktibidad na namonitor mula sa Russian submarine na nakaibabaw sa tubig nang dumaan sa West Philippine Sea. In the same manner, pag ang ating mga barko naman, for example, napunta sa ibang bansa at dumaan doon sa exclusive economic zone ng ibang bansa, they are also given the right of freedom of navigation and innocent passage. Basta wala naman silang ginagawang mali or labag sa mga batas ng bansang yun. Para sa isang maritime law expert, hindi may tuturing na banta ang pagdaan ng submarine ng Russia. It cannot be a threat because it's a submarine on the surface. That's not a threat. Since it's on the surface, it's actually announcing itself. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa. Hindi umubra ang ilang beses na mapanganib na maniobra ng mga barko ng Chinese Coast Guard o CCG habang patungo ang Philippine Coast Guard sa Ruzol Reef para alalayan ang mga mangingisda na umano'y hinaharas ng People's Liberation Army ng China. Pagdating ng PCG sa Ruzol Reef, hindi rin agad nakalapit ang may 18 bangka ng mga mangingisdang Pinoy dahil nakabantay ang CCG. Ayon sa PCG, nagkaroon din ng insidente na 2 bangka ang muntik nang lumubog dahil sa sama ng panahon pero hindi tumulong ang umaaligid na CCG. Madalas rin umanong kinukuha ng CCG ang huling isda ng mga mangingisdang Pilipino sa Ruzol Reef. Nang makaakyat ang mga mangingisda sa barko ng PCG, nakatanggap sila ng maagang Pasko mula sa Philippine Coast Guard. The Commandant, the moment na malaman namin na mayroong mga mangingisdang Pilipino na nandito sa Iroquois Reef or Ruzol Reef,
ay sisiguraduhin namin that we're going to maintain our presence there to ensure the safety and security of our Filipino fishermen. They are more confident that they can be able to freely fish, and the Chinese are going to hesitate harassing our Filipino fishermen kapag merong Philippine Coast Guard vessel or any Philippine maritime forces na nandito sa West Philippine Sea. Kasabay ng pagpapailaw sa Christmas tree sa Malacanang, naghayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng hangad na maramdaman ng lahat ng Pilipino ang kasiyahang dala ng Pasko. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco ng PTV Manila. It is a joyful time for all Filipinos. But as we celebrate, all I'd like is to ask you to hold a thought for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the 6 typhoons that we suffered in 23 days. Many of them are still in shelters. Many of them are still in need. All of these disasters, like I just came and saw some victims of fires. All of these people, let's just keep them in mind and do what Filipinos do. Let's help each other. Simple pero makabuluhan ang Christmas message ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino, lalo na sa mga biktima ng mga nagdaang bagyo. Kagabi, sina Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa taunang Christmas tree lighting, kung saan kinilala rin ng Pangulo ang katapangan ng mga Pilipino na hindi agad sumusuko at patuloy na bumangon ngayong paparating na Pasko. And my Christmas wish is that despite everything, that no Filipino has, every Filipino should feel somehow Christmas. Because after all, no matter how many typhoons they throw at us, no matter how many problems are thrown at us, there's nothing that will quench the Christmas spirit in the Filipino heart. In every child, man, woman, Filipino, hindi mo na matatanggal sa Pilipinas yan. Tampok din sa programa ang pagkilala sa mga nagwagi sa ikatlong taon ng Isang Bituin, Isang Mithiin. Ito'y nationwide lantern-making contest sa iba't ibang state colleges and universities sa bansa, na layong bigyang pugay ang talento ng mga Pilipino sa paglikha ng mga parol. Nakatanggap ng 1 milyong piso, laptop at iba pang gantimpala ang nakasungkit ng grand prize. Our theme this year is about hope and resiliency. So it's beautiful because the paroles that all the students made, we partnered with DepEd this year. Tinanghal din ang Puso ng Pasko na 1 oras na ballet ng Alice Reyes dance performance. Exciting ang bawat indak na sinabayan yan ng mga musika ni Master Ryan Cayabyab. My experience here is really good. So dun po sa ballet, I really liked it because my sister also dances, and also I felt the spirit of Christmas. Sobrang ganda po ng performance ng mga tao pong nag-perform sa stage. Sobrang ganda po, sobrang napakanga po nila ako. Naghandog din ng Christmas caroling ang tinaguriang Father of Christmas Songs na si Jose Marichan. Kasama niya ang Pinoy theater actress na si Carla La Forteza. Proyekto ang event ng Office of the President at Social Secretary Office. Mula sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Maagang namahagi ng pamasko si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Manila Boys Town sa Marikina City. Kabilang sa mga ipinamahagi ng Pangulo ay ang mga kahong-kahong Christmas package, bigas at hygiene supplies. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Habang papalapit ang Pasko, puspusa na ang paghatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng aginaldo. Tinarget ni Pangulong Marcos ang Manila Boys Town, pasilidad para sa mga ulilang bata, walang matirahan, nakatatanda at may kapansanan. Higit 700 individual ang naabutan ng maagang regalo ng Pangulo. Handog ang kahon-kahong Christmas package, essential goods, bigas at hygiene supplies. Merry Christmas sa inyong lahat. Kami po ay nandito dahil talagang nagsimula na ang Christmas season. Paskong Pasko na. At sino ba ang dapat nating puntahan at magregalo? Kaya kami nandito para magdala ng kaunting regalo. 70
taon nang nagbibigay ng tahanan, kalinga at suporta ang Manila Boys Town. Pangako ng presidente, hindi kinakalimutan ng pamahalaan at laging iniisip ang kanilang kapakanan. May future tong mga batang ito, no? Kaya tuloy-tuloy ang aming tulong sa inyo, tuloy-tuloy ang aming pag-alala sa inyo. Huwag niyo pong isipin kahit na sandali na kayo'y nakalimutan. Sa kabila ng mga kalamidad na tumama sa bansa, nangako si Pangulong Marcos na maghahatid ng tulong at serbisyo na mararamdaman ng mga Pilipino ngayong Pasko. Sinabi ko nga kagabi, ang aking Christmas wish, kahit sinong Pilipino, dapat naman magkaroon ng kahit papano maramdaman ang Christmas spirit at magkaroon ng Merry Christmas. Mula sa PTV Manila, Caleza Pardilla, Balitang Pambansa. Bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Mariel Hills at the Haven National Center for Women sa Muntinlupa upang mamahagi ng mga pamaskong regalo sa mga bata sa naturang pasilidad. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. 16 na taong gulang ang batang ito na itatago natin sa pangalang Princess. Sa murang edad niya, naranasan niya ng gumamit ng iligal na droga. Noong nakaraang taon nang siya ay maaresto. May problema po ako dahil sa family ko, kaya po ako na-involved sa drugs. Naghiwalay ang kanyang mga magulang at ang kanyang ina ay nag-asawa naman ng iba. Pero sa bagong asawa pala ng kanyang nanay, matitikman ang malagim na parte ng kanyang buhay. Palagi raw siyang hinihipuan at sinasabihan ng masakit na salita. Sinusumbatan po ako ng kinakasama po ni Mama. Tapos sabi niya po sa akin na hindi daw po kami mabubuhay kung wala siya at di rin po makakapag-aral. Kaya po naisipan ko pong magrebelde nun. Isa siya sa mga batang binisita ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binisita ng Pangulo ang Marilac Hills at the Haven National Center for Women sa Muntinlupa. Ang mga ito ay tirahan ng mga batang babae na nakaranas ng pang-abuso at ng ilan naman ay nagkaroon ng pagkakasala sa batas sa kanilang murang edad. Senador pa ako at civilian pa ako, pupunta ako rito. At dahil pagpunta ko rito, lagi ako napapangiti. Nagbigay ng mga pamaskong regalo para kahit papaano ay maibsan ang kalungkutan na nararanasan ng mga bata. Pagdating ko rito ngayong araw, talagang naramdaman ko na ang Pasko. At nakikita ko sa mukha ninyo Alam niyo. Pagdating pa lang ng Pangulo ay naghandog ng sayaw at kanta ang mga bata. Ang Marilac Hills ay naitayo sa panahon ng ama ng Pangulo na si former President Ferdinand Marcos Sr. At ito ay proyekto ng kanyang ina na si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Natutuwa kami kasi siyempre pag ang presidente ay may pagtingin sa mga sa mga mahihirap, lalo yung mga naaapi ng mga kabataan natin, mga abandoned children. Ibig sabihin, mabuti siyang tao, di po ba? Simula 2017 nang magsimulang bumisita ang Pangulo sa lugar. Taon-taon, maliban noong pandemya, ay nagbibigay siya ng regalo sa mga bata. Sa kanyang mensahe, paalala ng Pangulo na tuloy ang Pasko sa kabila ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Ano naman, kahit na tinamaan tayo ng bagyo, kahit na nasunugan ng mga iba't ibang lugar, kahit papano, tiyakin natin, tayong lahat, kami lahat, na lahat ng Pilipino, lalo na itong mga maliliit, Ito mga bata, dapat ang mga bata kahit papano makaramdam ng Pasko. Hindi matitinag ng kahit anong unos ang Paskong Pinoy at wala nang tatalo pa sa Pasko ng Pinas. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Binaha ang ilang lugar sa Bicol Region dahil sa pag-ulang dala ng shear line. Ayon sa Office of Civil Defense Region 5, may mga probinsya ring nakaranas ng landslide dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Mahigit sa 200 pamilya naman mula sa Camarines Sur, Sorsogon, Masbate at Catanduanes ang inilikas at nananatili sa evacuation centers. Isa naman ang naiulat na namatay sa Labo, Camarines Norte. Binabantayan din ngayon ng OCD Region 5 ang banta ng lahar mula sa Mayon Volcano kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan. Pinaghahandaan na rin ang paglikas sa mga residenteng malapit sa bulkan.
Kagabi, dito sa Albay, ang ulan na monitor natin ay hindi umabot ng 200 millimeters in 24 hours. So, ibig sabihin, hindi niya kaya pang dadalhin yung lahar pababa. Yung pong binabantayan natin para sa around Mayon Volcano is 60 millimeters per hour. Kaya pag umabot na ng 40 millimeter per hour, hindi na kami naghihintay na aabot pa sa ng 60. Ini-evacuate na natin yung ating mga kababayan sa yung threatened ng lahar dito sa palibot ng Mayon Volcano. Nailigtas ng Manito MDR-RMO ang 2 residenteng na-trap sa rumaragasang Kamanituhan River sa Albay. Umabot sa 2 oras ang pag-rescue sa mga biktima dahil sa mataas at madulas na daan. Alamin natin ang iba pang detalye kay Sally Altea ng PIA Albay live via phone patch. Sally? Nailigtas ng mga tauhan ng pamahalaan ang 2 lalaking residente na na-trap sa rumaragasang tubig mula sa Kamanihan River sa lalawigan ng Albay dahil sa malakas na buhos ng ulan na dala ng shear line nitong linggo. Ayon kay Manito Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Mark Anthony Arizapa, kanilang katuwang ang Philippine Coast Guard Albay at Bureau of Fire Protection Manito sa nasabing rescue operation na inabot ng 2 oras dahil mataas at madulas ang daanan lalo't nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Arizapa, ligtas ang 2 residente matapos agarang maidala sa ospital. Agaran ding rumesponde ang Department of Public Works and Highways 2nd District Engineering Office sa mga major highways na naapektuhan ng landslides sa barangay Malubago, Asiccio, Buco at Anopol. Naitala rin ang pag-agos ng tubig sa barangay Balasbas at Tinapian. Sa ngayon ay passable at nadaraanan na ang mga ito. Ligtas rin na nakauwi ang nasa 165 families mula sa 8 barangay na nagsilikas dahil sa banta na panganib ng landslides at pagbaha. Muling paalala ni Arizapa sa mga residente na huwag nang pumalaot o umiwas na sa mga ilog tuwing may malakas na ulan upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Samantala, naitala ang 4 na patay, 1 nawawala at 3 injured sa lalawigan ng Camarines Sur at Camarines Norte. Sa ulat ng Camarines Sur PDRRMO, natagpuan ang labi ng 2 nawawalang residente sa Barangay Diong, Bayan ng Kabusaw. Iniulat naman ng Camarines Norte PDRRMO ang 2 patay, 1 missing at 3 injured. Kasama dito ang mag-asawang natabunan ng landslide sa Barangay Anamiam sa Bayan ng Labo. Sila ay naidala pa sa ospital, subalit dead on arrival na ang 52-year-old na lalaki at kasalukuyang nananatili sa ospital ang kanyang 49-year-old na may bahay. Sally Altea ng PIA Albay para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Sally Altea. Mahalaga ang papel ng kabataan sa paglaban sa climate change. Ito ang binigyan diin sa Global Warming and Climate Change Consciousness Week seminar na ginanap sa University of the Philippines, Los Baños. Ayon sa Vice Chairperson at Executive Director ng Climate Change Commission na si Robert E.A. Borge, vulnerable sa climate change ang Pilipinas kaya't mahalaga ang partisipasyon ng kabataan sa pangangalaga ng kapaligiran, gaya ng pagbabawas ng single-use plastics, pagtitipid ng enerhiya, at pagtangkilik sa mga eco-friendly transportation options. Susunod sa Balitang Pambansa, probinsya ng Cagayan ganap ng malaya sa ilang dekadang panggugulo ng mga rebelde. At Malacanang bubuksan para sa tradisyonal na simbang gabi. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Inaingon ko na lagi nga abi na ako ang barangay Tagpaco. May pinakapukli sa tanang barangay sa Tagpaco. Pero pag abot karon mambrita sa katawid sa Perpilipos, ako nakita ko mo nang bliss kayo ng Tagpaco. Sa Northern Mindanao, isa sa mga pinagpala na nakatanggap ng tulong galing kay PBBM sa pamamagitan ng Department of Agrarian Reform ay si Nena Obedencio ng Tagpaco, Free Farmers Multipurpose Cooperative ng Tagpaco, Hingug City. Pasalamat ako sa Tagpaco MPC sa ako kayong tabang sa DAR. Nakinig niya kong ligatan. Dako kayo. Mukha, susunod ako kayo. Iba na. Kami na din akong singgan. Kung wala ni, wala ko.
Di ko kayong pasalamat ko sa Dan. Kanita ko kayo kong pasalamat tani. Babat sa kong bata na kong manatan. Nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapatid ni Mary Jane Veloso na agad na iuwi ng Department of Migrant Workers. Makaram matuklasan na inaabuso ito ng kanyang amo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco ng PTV Manila. Nakabalik na kahapon sa bansa ang kapatid ni Mary Jane Veloso na si Marites Lorente matapos ang higit isang taong painilbihan nito sa Dammam, Saudi Arabia. Sa paggabay ng Labor Attaché ng Pilipinas sa Dammam, nakauwi si Marites sa kanyang bayan sa Nueva Ecija. Binigyan ng scholarship sa TESDA at 50,000 pisong tulong pinansyal. Sa naging panayam ng Ulat Bayan Weekend kay Marites, inilahad niya ang pang-aabusong naranasan mula sa kanyang employer. 2 beses po kasi na nangyari na noong unang beses po na sinabi sa akin nung amo ko, pinapakitaan niya po kasi ako ng mga malalaswang litrato, malalaswang video, na sabi ko sa kanya, ayoko nun. Tapos, nung minsan, habang naghuhugas ako ng plato, inaka po niya akong patalikod, sabay hawak po sa maselang bahagi ng katawan ko. So, sinumbong ko po yun sa amo kong babae. Kaya lang po, yung pagkakasumbong ko po dun sa amo kong babae, sa halip na mas parang nakatulong po sa akin, parang mas nakasama pa kasi simula po noon, naging na po yung amo kong babae sa akin, nagbibintangan na niya ako ng kung ano-ano, hindi po siya naniniwala. Ang detalyeng ito ay una niyang nasabi kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak nang sila'y magkausap nang bumisita ang kalihim sa kanilang tahanan sa Nueva Ecija. Nung nag-video call po ako sa asawa ko po, nandito po si Secretary Kakdak po sa bahay namin. Dito po kila Nanay Celia. Kaya nung nalaman ko po na nandito sila, sabi ko po sa asawa ko na kausapin ko kasi hingi ako ng tulong. Samantala, taos-puso namang nagpapasalamat si Marites sa mabilis na tugon ng pamahalaan sa kaso rin ng kanyang kapatid na si Mary Jane. Ako po mas masaya rin po na sa wakas po, pagkalipas ng halos mahigit 1 dekada, makakasama na po namin ulit si Mary Jane. Mabubuo na po ulit yung pamilya namin, kami magkakapatid, mabubuo na ulit. Masaya po. Sa ngayon, naghahanda na ang kanilang pamilya sa pagsalubong kay Mary Jane na higit 10 taon ding nagdusa at nawalay sa kanila. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Inaasahan ng ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office, AMRO, na lalakas ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2024 at 2025 na aabot sa 5.8% mula 5.5% noong 2023. Ito'y dahil sa mas mataas na gasta ng gobyerno at magandang kondisyon sa merkado ng trabaho. Inaasahan ding bababa ang inflation sa 3.2% mula 6% noong 2023. Gayunpaman, may mga panganib tulad ng pagtaas ng inflation at pagbaba ng kalakalan sa ibang bansa. Itinutulak ng AMRO na mapanatili ang kasalukuyang fiscal at monetary policy. Ngunit maaari itong ayusin kung magpapatuloy ang pagbaba ng inflation. Isinagawa ang kauna-unahang Hospitality and Tourism Experience Convention sa Davao. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rudolph Alama ng PIA Davao. Sa ikaunang Hospitality and Tourism Experience Conference na ginanap sa lungsod ng Davao, tinalakay ang innovations, best practices at sustainability sa industriya ng turismo. As we know, tourism, we have to always evolve and improve, and learning from the invited speakers, the industry experts, learning from their experience will broaden the mindset, the perspective of all the attendees here. Dinaluhan ng halos 100 stakeholders ng tourism industry sa reyon at sobrang 100 mag-aaral mga tourism schools ay isang araw na pagtitipon. Inorganisa ng Davao Tourism Association na binubuo ng mga may-ari at opisyalis ng mga tourism establishments ang kaganapan.
first time that is happening, we are gathering about 100 industry stakeholders, hospitality and tourism professionals, business owners, investors, entrepreneurs, and even academia all in one roof to talk about the latest developments, best practices, innovations in the hospitality and tourism industry. And specifically, we talk about sustainability, branding and revenue management, and even AI and technology. And all these will help us to elevate Davao tourism. Mula sa PIA Davao Region, Rudolph Alama para sa Balitang Pambansa. Idineklara ng insurgency-free ang lalawigan ng Cagayan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw. Matapos ang 5 dekada, nakamit na ng lalawigan ng Cagayan ang matagal nilang pinakaasam-asam ang maging malaya sa impluwensya ng mga rebeldeng komunista. Nitong November 29, nang mapasakamay ng AFP at ng PNP ang joint resolution na nagre-rekomenda sa lalawigan na ideklara na bilang insurgency-free. Minister of the parties here and to sign this joint recommendation declaring the province of Cagayan as insurgency-free. Province is 29th day of November 2024 at Main Building Conference Hall, Capitol Compound, Tugigaraw City, Cagayan. Para kay Governor Manuel Mamba, isang magandang regalo ito para sa mga Cagayano. It's something na we cherish. Ito siguro yung pinakamagandang Christmas gift sa mga Cagayano. When we put an end sa 52 or 53-year-old insurgency in our province. Ito naman ay trabaho natin lahat na nagtutulong-tulungan. Kaya sa akin, sometimes it's very emotional for me because 38 years na naging problema ng aking bayan ito. Makatutulong nila ang deklarasyon na ito para mas lalong lumago ang tourism industry ng lalawigan na makakapag-angat sa ekonomiya nito. So ngayon at insurgency-free na ang Cagayan, ito ay nakikita na namin na oportunidad para sa turismo ng Cagayan na talagang gumanda at mapabuti natin ang iba't ibang lugar natin. Lalo na sa Cagayan, halos lahat po ng ating mga ino-offer ay nature-based na mga tourist spots. Nagpasalamat naman si Governor Mamba sa lahat ng tumulong para makamit ang insurgency-free province. Hiling lang niya, magtulong-tulong pa rin para manatiling payapa ang lalawigan na susi sa pag-unlad ng bayan. Mula sa Radyo Pilipinas, Tugigaraw, Dina Villacampa, Balitang Pambansa. Magiging bukas ang Malacanang sa publiko para sa tradisyonal na simbang gabi. Kasabay nito, magkakaroon din ng libreng carnival rides at food stall sa palasyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jenny Rose Red ng Philippine Information Agency, National Capital Region. Binuksan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa publiko ang palasyo ng Malacanang para sa tradisyonal na simbang gabi. Ayon kay Office of the President Deputy Social Secretary Dina Tantongco Arroyo, alas 4 pa lang ng umaga ay bubuksan na ang gate ng Malacanang sa publiko. We have Tara sa Palasyo, which opens on December 16. We open our gates to the public. Anybody can come here. We have Simbang Gabi from the 16th to the 24th. At 4 a.m. Magkakaroon din anya ng libreng carnival rides at mga ibinibentang pagkain mula sa iba't ibang maliliit na businesses. And we have free carnival rides for anybody who wants to come to the palace. And some food for sale, so we're trying to encourage the small business economies to thrive. Ito ay matapos pangunahan ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang tradisyonal na Christmas tree lighting sa Malacanang kagabi. Maaring pumasok ang mga mananampalataya sa Gate 6 ng Malacanang at diretso sa harap ng Kalayaan Hall. Magsisimula ang simbang gabi sa December 16 at magtatapos sa December 24. Sa pamamagitan ng isang simple at nakakahulugang pagpapailaw ng Christmas tree sa loob ng palasyo, umaasa ang Pangulo na maalala ng mga Pilipino ang mga konsepto ng pagsasama-sama at pagtutulungan, dalawa sa mga tunay na kahulugan ng Pasko. Mula sa PIA National Capital Region, ito si Jenny Red para sa Balitang Pambansa. Bayan, 23 days na lang at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po si Joshua Garcia.
Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.